Bakit maraming lalaki ang nagiging kawawa pagdating sa dating market? Mga nagiging sunod-sunuran, mga pineperahan lang, mga iniiputan at ginagawang mangmang ng mga babae. Simple lang ang sagot. Marahil ay hindi pa nila alam ang mga bagay na ituturo ko sa video na ito. Makinig ka, nagkakamali ka kung inaakala mo na ang dating market ay puno lang ng saya at kilig. Mabibiktima ka kapag ganyan pa rin ang pag-iisip mo. Lalamunin ka ng mga demonyo rito dahil ang katotohanan ay ang dating market ay isang battleground na kailangan mong pagdaanan. Hindi yan basta saya at kilig lang. Kapag tatanga-tanga ka, kawawa ka. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong malaman tungkol sa mapapait na realidad pagdating sa dating market. Dahil ang pagpasok sa relasyon ay isang giyera. Talino ang magiging bala mo, kaya kung wala ka nito, lalabas kang luhaan, sugatan at sirang-sira. Ang masama pa niyan, hindi ka na makarecover sa karanasan mo. Gayunpaman, ito ang 7 harsh reality pagdating sa dating market. Before I start, make sure to subscribe and give the video a like for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Most women are conditional. Hindi naman lahat, ngunit mas marami pa rin ang mga babae na mamahalin ka lang dahil sa kung anong kaya mong ibigay at i-represent sa kanya. Mangilan-ngilan na lang ang mga babae na sasamahan ka kahit sira na ang pitaka mo at butas na ang bulsa mo. Sila yung mga pinakamataas ang value sa lahat ng babae. Dahil sa panahon ngayon, kung wala kang mailalagay sa mesa, huwag mo nang asahang sasamahan ka niyan hanggang hukay. Most women seek stability and security at normal lang yan dahil bilang lalaki, hindi ka dapat tawaging lalaki kung wala kang silbi, hindi ba? Anong gusto mo? Ikaw pa ang bubuhayin ng babae? Sampal yan sa pagkalalaki mo. Kung wala kang silbi sa inyo ka na lang magpabigat. Huwag ka nang humanap ng babae na pahihirapan mo pa dahil sa kahinaan mo. If you don't have the capacity to bring something to the table, then don't go in the dating market. It is not for you. Number 2. Take away sex. Sa mga lalaking mahilig sa mga babaeng, ganda lang ang mayroon, katawan at libog lang ang hanap sa babae. Ito ang reality check na para sa inyo. Yang ganyang klase ng babae, sex lang ang kaya niyang i-offer sa inyo. Subukan mong tanggalin ang sex at makikita mo na wala na siyang kaya pang ibigay para sa iyo. At ang nakakaawa pa, karamihan ng babae sa panahon ngayon ay ganyan na. Bukod sa sex, wala nang kayang ilagay sa mesa. Ngunit para sa mga manyak at utak tahong na lalaki, swak na swak yang ganyan. Ano pa bang aasahan mo sa kanila? Hanggang doon na lang naman sila mag-isip. Gayunpaman, Para sa isang matinong lalaki na gaya mo, huwag kang papayag na ganyan ang partner mo. Lalo na kung nais mong magtayo ng maayos na pamilya balang araw. Here's a gentle reminder. Do your future kids a big favor. Find the best mother for them. Number 3. Weakness is a deal breaker. Karamihan ng mga babae sa dating market, magagaling silang kumilatis ng lalaki at ang unang-una nilang sinusubok sa lalaki ay kung leader ba ito o isa lang ding mahinang nilalang. Women can spot weakness easily. Alam agad nila kung ang lalaki ba ay isang strong leader o isang pathetic weakling lang. Tandaan mo, attracted ang babae sa strong male. Walang duda yan. Kaya kapag nakitaan ka nila ng kahinaan, iiwanan ka niyan. O di kaya naman ay mananatili siya para lang kontrolin ka dahil mas mahina ka. Hindi ka leader, isa ka lang alipin, isa ka lang nakakaawang simp na naghahanap ng kalinga sa mga babaeng dominante. Isa kang sunod-sunurang lalaki na walang dangal at respeto sa sarili. Gagamitin ka lang ng mga babaeng mas malakas pa kaysa sa'yo. Nakakasuka ang tulad mo, hindi ka dapat tularan. Number 4.
Looks is just a ticket. Para sa mga diluludals na mga lalaki dyan, makinig ka. Oo, mahalaga ang itsura pagdating sa dating market. Walang duda yan. Ngunit hindi ito sapat. Hindi ka iraraos nito hanggang sa sunod na kanto. Ang itsura mo ay parang ticket lang para makapasok sa laro. Kung wala kang kumpiyansa sa sarili, solid personality at value, nandun ka sa labas. Ang pogi mo dun. Kung itsura lang ang mayroon ka, isa kang napakagwapong mangmang. Tingin mo ba ikaw lang ang may itsura? Tingin mo ba ikaw lang ang attractive? Maraming lalaki dyan ang hindi kagwapuhan pero mas malalakas pa ang dating kaysa sayo. May solid na personality at confidence. Dagdagan mo pa ng swak na humor. Di talo ka na agad. Huwag ka kasing masyadong magpaka-obsess sa itsura mo. Ano ka babae? Mag-makeup ka na rin kaya. Total obsessed ka masyado sa looks mo. Iparetoke mo na rin yan. Mang. Babae lang ang valid maging obsessed sa looks nito dahil embodiment sila ng beauty. Pero kung ikaw na lalaki, naging obsessed na rin sa looks, baka hindi ka talaga lalaki. Baka nakakalimutan mo, ang value ng lalaki ay hindi nakadepende sa itsura nito. Ano ka, binabae? Number 5. Emotional communication. Pagdating naman sa mga babae, ito ang tatandaan mo bilang lalaki. Emotional communication ang numero 1 sandata ng babae laban sa iyo. Kung hindi mo kayang makipag-usap sa lengguwahe niya, baka hindi mo alam, minumura ka na pala ng harap-harapan. Anong ibig kong sabihin dito? Ganito yan, makinig ka. Kung hindi mo maintindihan ang mga kilos at emosyon niya, kung bigo kang basahin ang mga ito, makakamalay ka na lang. Pinapaikot ka na pala niya sa mga kamay niya. At ikaw namang si Mangmang, tuloy-tuloy lang ang pagpapagamit hanggang sa maubos ang pakinabang mo at tuluyan kanyang palitan kapag wala ka ng silbi. Ganyan ang mangyayari sa iyo kapag hindi mo nagawang basahin ang mga kilos at emosyon niya dahil masyado kang nakapokus sa mga salita niyang marurupok at hindi katiwa-tiwala. Tandaan mo, always listen to her actions, not her words. Number 6. Simps do not survive here. Marami na akong nagawang video tungkol sa pagiging simps. Ngunit ang dami pa ring lalaki ang hindi pa rin alam ang ibig sabihin nito. Nakakaawa sila sapagkat kung wala kang ideya sa kung ano ba ang simps, mataas ang posibilidad na ginagawa mo ito o isa kang simps kasi hindi ka aware. Gayunpaman, simplehan lang natin para sa mga lalaking gusto lagi ay spoon feeding. Ganito yan, makinig kang mabuti. Isa kang simp kung sunod-sunuran ka sa mga demands ng babae. Tipong handa kang gumastos ng hindi nag-iisip, handang lumustay ng milyones para lang i-please ang babae. Isa kang simp kung hinahayaan mong babuyin, bastusin at pahiyain ka ng babae. Tapos tinotolerate mo lang. Tipong wala ka ng respetong nakukuha sa kanya kasi mismong sarili mo hindi mo na nire-respeto. You are allowing disrespect because you are weak and pathetic simp. And simps do not survive in the dating market. Tandaan mo yan. Lalabas ka ritong luhaan, sugatan at butas ang bulsa. At oo, kasama dyan yung mga lalaking may mentality na pera lang daw ang kailangan para makuha ang babae. Mga simp din yang mga yan. Simps mentality yan. Number 7. Loyalty is in her emotions. Ang mga babae, hindi yan lohikal na nilalang. Emotional yan. Men are logical, women are emotionals. Tandaan mo yan. Saan ka nakarinig ng katagang, "She's a woman of her word"? Wala, hindi ba?
Dahil ang mga babae, hindi sa wala silang isang salita, hindi lang talaga nila nature yan. Bagkus, mas nature pa yan ng mga kalalakihan dahil ang mga babae ay emotion-based. Ibig sabihin, madalas silang kumikilos base sa emosyon nila ng mga oras na iyon. Kaya ito ang tatandaan mo pagdating sa loyalty ng babae. Makinig kang mabuti. If she doesn't feel you, she won't stay with you. Kung hindi kanya feel, hindi kanya ramdam, iiwanan ka niyan. At walang salita o pangako ang makakapigil sa kanya para iwan ka. Kasi nga hindi ganon ang babae. Ang mahalaga sa kanila kung feel ka ba niya o hindi. Kaya marami kang makikitang lalaki na nagmamakaawa sa babae at sasabihin sa babae na, "Di ba sabi mo hindi mo ako iiwan?" Mangmang, naniwala ka naman. Tandaan mo, kahit ano pang sabihin at ipangako niya, kung hindi ka naman niya ramdam, baliwala lahat ng yon. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.